A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 209 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is June 27, 2026. And yung title ng devotion natin ito ngayon is The End of Empire. So in this series of devotion, pinag-uusapan natin yung mga patungkol sa character ng Biblia. Pero pagdating kasi sa mga prophets, kakaunti lang yung characteristic na i-mention about sa kanila, but more on about their prophecy. So, again, yung character natin tatalakayin ni si Prophet Nahum, and he prophesied to the empire of Nineveh, one of the wonder in this world na pinabagsak ng Diyos dahil sila ay masasama na. Sumama ulit sila. So, for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Nahum chapter 3. Ito yung pinakalasa na chapter sa Book of Nahum. And it says, dito sinabi, kahabag-habag ang lungsod ng Ninive. Ito ay puno ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mamamatay tao at hindi nauubusan ng mabibiktima. Sa verse 5, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, mga taga Ninive, kalaban ko kayo. I am against you. Kaya ipapahiya ko kayo sa harapan ng mga bansa at mga kaharian. Makikita nila kayong hubad-hubad katulad ng isang babaeng itinaas ang palda hanggang ulo. So the Lord will shame those who walk in evil ways. Kaya sa ating katuruan, number 1, success should not be measured by wealth but by where you stand before God. Hindi mo sinusukat ang kayamanan, hindi masusukat yung success sa kayamanan, sa karangyaan. And hindi porkat mukhang elegante ay success na agad. Nineveh is like that. Napakagandang lugar ng Nineveh. Isa sa pinakamagandang lungsod, maunlad, at talagang powerful. But the only downside is that the Lord was not on their side. The Lord is against them. Success ay hindi patungkol sa kung sino ka sa tingin ng mga tao or kung anong tingin ng mga tao sa iyo or anong meron ka sa harapan nila. But rather, yung success, ito yung sino ka sa harapan ng Diyos. Ikaw ba yung matuwid na tagasunod or kalaban ng Diyos? And pangalawa, unrepented sin will eventually lead to public shame. Kapag ikaw ay nagsisi at pinatawad na, huwag ka nang bumalik pa ng pabalik-balik sa kasalanan o sa pagkakasalang nagawa mo. Kasi once you entertain the sin again, once it become your lifestyle again, the Lord will expose it publicly. The Lord will shame you with your unrepented sin. At nakakahiya talaga to kasi kapag ang Diyos ang kumilos, ay wala na tayong maitatago pa. Kaya ngayon pa lang, repent now and before the Lord will publicly shame you. And pangatlo, God show no favoritism. He judge everyone by the same standard. Ang Diyos hindi nagbabago ng standard yan. Lumalakad ka man ng matuwid sa Kanya o hindi, once you choose the evil ways, God will punish you. Ang tao nagbabago, pero ang Diyos kailanman hindi nagbabago. He will act fairly. And para naman sa ating application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, stop living with double standard. Double standard means you looking to other action, to other people mistake, or you judge other lifestyle while looking at yourself as righteous na walang pagkakamali or hindi ka husga-husga. You looking at yourself above others, or you treat other with favoritism. So stop living with the double standard, double life. Choose to use biblical standard instead. Every day, ina-adjust natin yung buhay natin sa bawat katuroang ipinapahayag sa Biblia. And pangalawa, stop envying the success of the wicked. Be careful with whom you adoring. Hindi marahil mukhang success yung Monday lifestyle na hinahangaan mo ay success na talaga siya. Look inside. Look at it with Christ lens. Doon mo makikita kung success ba talaga sila sa kanilang buhay. Many people receive the common grace of the Lord dahil masisipag sila. Kaya sila sumasukses. But
there is more important. Yung grace na kailangan natin, yung grace na makuha natin yung knowledge to the Holy One and the grace of salvation. Ayun yung mahalagang grace na magkaroon tayo, hindi yung panandalian lang dito sa mundo. And as the Lord is with you, remember you are already successful. Pero otherwise, when you walk apart from Him, there is no true success. And for third application, stop hiding your sins. Since yung makasalanan na talaga tayo, wag na natin itago pa ng itago. Kundi instead, confess and repent. May the book of Nahum remind us na ang Diyos talagang mapagpasensya. Matagal siya magalit pero may hangganan. May paghuhusga, kaya kaysa magtago tayo, kaysa na ikubli natin yung mga pagkakasala natin, confess your sin to the Lord and to your fellow believer. Ito nga yung sinasabi ng Diyos para meron aakurin na ating mga kasalanan na mananalangin para sa atin. So again, confess your sin to the Lord and to your fellow believer and repent. Talikuran mo, hindi lang kino-confess kundi tinatalikuran. Remember, there's no sin will go unpunished because the Lord is the God of justice. And for our reflection, if God were to expose your life right now, what would people see? And ayun lang po for our devotion. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for this devotion, Lord God, and we pray, Lord, na saliksikin mo ang aming mga puso. Tingnan mo, Panginoon, expose mo, Panginoon, yung mga pagkakasala namin, Panginoon, nang sa gayon ay hindi na lumaki pa, Panginoon. Lord, help us to find joy in you, Lord God, and not on the earthly, on the mundane things, Lord God. Lord, help us na maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon, at lumakad sa iyong kaparaanan, Panginoon. I-guide mo kami, Panginoon, at turuan mo rin kami, Panginoon, na i-guide yung ibang tao patungo sa iyo, Panginoon, upang kayo nila makilala at madakila rin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bawat pagkakataong binibigay mo sa amin, Panginoon, na makapagsisi, Panginoon, at mabago ang aming mga landas. Yun lang po, Panginoon, patawarin niyo ulit kami. In Jesus' name, I prayed. Amen and amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.